Ito po ang aking ikatlong SONA at parang kailan lang na nagsimula tayong mangarap. Parang kailan lang nang sabay-sabay tayong nagpasyang tahakin ang tuwid na daan. Parang kailan lang nang sinumulan nating iwaksi ang wangwang, hindi lamang sa kalsada kundi sa sistemang panlipunan. Mula sa unang araw ng ating panunukulan, walang ibang sumalubong sa atin kundi ang mga bangungot ng nawalang dekada. Wala nang ang iniwang panggastos. Patong-patong at sabay-sabay pa ang mga utang na kailangang bayaran na. Mahaba ang iniwang listahan ng natukulin nating punuan. Ang dating sick man of Asian, ngayon punong-puno na ng sigla. Nang nagkaroon tayo ng positive credit rating action, ang sabi ng iba, tsamba. Ngayong walo na po sila, tsamba pa rin kaya. Kung dati po, tayo ang laging nangungutang, ngayon hindi po birong tayo na ang nagpapautang. Dati po'y namamalimos tayo ng investments. Ngayon, sila ang dumadagsa. Sa kalusugan naman po, nang dumating tayo, 62% lamang ng mga Pilipino ang naka-enroll sa PhilHealth. Ngayon po, 85% ng lahat ng mamamayan membro na nito. Sinubok natin ang bisa ng mosquito trap sa mga lugar kung saan naitala ang pinakamataas na insidente ng dengue. Sa buong probinsya ng Bukidnon, noong 2010, may 1,216 na kaso. Nang inilagay ang mga mosquito trap noong 2011, mukhang nakatulong dahil bumaba ito sa 37. 97% raw po ang reduction nito. Sa mga bayan ng Ballesteros at Claveria sa Cagayan, may 228 na kaso ng dengue noong 2010. Pagdating ng 2011, 8 na lang ang naitala. Sa Catarman, Northern Samar, 434 na kaso ng dengue noong 2010, naging 4 na lang noong 2011. Matibay po ang pananalig natin kay Secretary Luistro. Bago matapos ang susunod na taon, ubos na ang minana nating 66,800 na kakulangan sa silid-aralan. Sana nga po, ngayon pa ubos na ang backlog sa edukasyon, sikapin nating huwag uling magka-backlog dahil sa dami ng estudyante. Sa tingin ko po, responsible parenthood ang sagot dito. At para naman po, hindi mapag-iwanan ang ating mga state universities and colleges, mayroon tayong panukalang 43.61% na pag-agat sa kanilang budget para sa susunod na taon. Ang nalikha po natin sa loob ng 2 taon, halos 3.1 million na bagong trabaho. Hindi lang kalsada, kundi pati sistema, isinasaayos sa DPWH. Dahil sa pagsunod sa tamang proseso ng bidding at procurement, 10.6 billion pesos na ang natipid ng kanilang ahensya mula 2011 hanggang nitong Hunyo. Kakibat ng pagpapaunlad ng infrastruktura ang paglago ng turismo. 1.5 million na turista ang ating maidadagdag. Di po ba't noon, pinaniwala tayo na 1.3 million metric tons ang kakulangan sa bigas. At para tugunan ito, di bababa sa 2 million metric tons ang kanilang inangkat noong 2010. Parang unlimited rice sila kung maka-order ng bigas. Pero dahil sobra-sobra, nabubulok lang naman ito sa mga bodega. Ang 1.3 million metric tons, unang taon pa lang napababa na natin sa 860,000 metric tons. Ngayong taon, 500,000 na lang. Kasama pa ang buffer sakaling abutin tayo ng bagyo. Huwag lang po tayong pagsungitan ng panahon. Hari nawa sa susunod na taon ay pwede na tayong mag-export ng bigas. Tingnan rin po natin ang industriya ng niyog. Ang coconut at ang cocoa water na dating tinatapon lang, ngayon napapakinabangan na ng magsasaka. Isinasayos na po ang sistema upang mapabilis ang pagpapatupad ng reformang agraryo. Ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng hakbang upang maipamahagi sa ating magsasaka ang mga lupaing diniligan at pinagyaman ng kanilang pawis. Bago ako bumaba sa pwesto, naipamigay na dapat ang lahat ng lupaing sakop ng CARP. Nangingibago na nga po ang liwanag sa ating bayan. Patuloy po ang pagbaba ng crime volume sa buong bansa.
Ang mahigit 500,000 krimen na naitala noong 2009, mahigit kalahati po ang nabawas. 246,958 na lamang yan nitong 2011. Kaya nga po pinalalakas natin ang puwersa ng kapulisan. At itong taon po natin inaasahan to, maipagkakalob na ang 74,600 na baril na magagamit nila upang ipagtanggol at alagaan ang bayan, lipunan at sarili. Nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa AFP Modernization Program. Di na po bangkang papel ang ating ipapalaot. Ngayon, mga high-tech, ngayon po, mga high-tech at dekalidad na barko na ang tatanod sa 36,000 kilometers nating coastline. Pagdating naman po ng 2013, lalapag na ang 10 attack helicopters, 2 naval helicopters, 2 light lift aircraft, 1 frigate at mga force protection equipment. Sa peace process naman po, hayag at lantaran ng usapan, nagpapamalas ang magkabilang panig ng tiwala sa isa't isa. Maaring minsan, magiging masalimutang proseso, signos lang po ito nang malapit na nating makamit ang nag-iisang nating mithiin. Kapayapaan. Pag-usapan po natin ang sitwasyon sa disaster risk reduction and management. Dati ang gobyernong dapat tumutulong, nanghihingi rin ng tulong. Ngayon nasa Pasipiko pa lang ang bagyo, alam na kung saan ididestino ang ayuda at may malinaw ng plano upang maiwasan ang peligro. Iba na po talaga ang mukha ng gobyerno. Sumasabay na po sa pribadong sektor ang ating pasahod para sa entry level. Pero kapag sabay kayong na-promote ng kaklase mong piniling magpribado, nagkakaiwanan na. Mahahabol din po natin yan. Pero sa ngayon po, ang good news natin sa mga nagtatrabaho sa pamahalaan, performance-based incentives. Naging maugong ang mga kaganapan sa Baho de Masinloc. Iba yung hinahon ang pinamalas natin. Ang barko ng hukbong dagat bilang tanda ng ating malinis na hangarin ay agad nating pinalitan ng barkong sibilyan. Mayroon po tayong mga miron na nagsasabing, hayaan na lang ang Baho de Masinloc, umiwas na lang tayo. Pero kung may pumasok sa iyong bakuran at sinabi sa kanya na ang kanyang kinatatayuan ay sa kanya na, papayag ba kayo? Di naman po yata tamang ipimigay na lang natin sa iba ang sadyang atin talaga. Kaya nga po, hinihiling ko sa sambayanan ang pakikisa sa isyong ito. Iisa lang po dapat ang kumpas natin. Tulungan ninyo akong iparinig sa kabilang panig ang katwiran ng ating mga paninindigan. Sa bawat hakbang sa tuwid dadaan, nagpupunla tayo ng pagbabago. Ngunit may mangilang-ilang pa ring pilit na bubunot nito. Habang nagtatalumpati ako ngayon, may mga nagbubulong-bulungan sa isang silid at hinihimay ang aking mga sinasabi. Naghahanap ng butas na ipambabatikos bukas. Sasabihin nila, salita lang ito at hindi totoo ang tuwid na landas. Sila rin po ang magsasabing, haya na, magkaisa na, forgive and forget na lang para makausad na tayo. Ang tunay na pagkakaisa at pagkakasunduan ay magmumula lamang sa tunay at ganap na katarungan. Katarungan ang tawag sa plunder case na isinampa laban sa dating Pangulo. Katarungan na bigyan siya ng pagkakataong harapin ang mga akusasyon at ipagtanggol ang kanyang sarili. Katarungan ang nasaksihan natin noong ika-29 ng Mayo. Noong araw na yon, pinatunayan natin posibleng mangibabaw ang katarungan kahit na ang kabangga mo ay may mataas na katungkulan. Noong araw na yon, may isang Delsa Flores sa Panabo, Davao del Norte na nagsabing posible palang isang batas lang ang kailangan sundin ng court interpreter na tulad ko at ng punong maestrado. Posible palang maging patas ang timbangan. Maaaring isakdal at panagutin miski ang mayaman at makapangyarihan. Kaya po,
Sa susunod na magiging punong maestrado, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan. Itong tinatamasa natin ngayon. Ang bawat nailawan at iilawan pang sityo. Ang bawat daan, tulay, paliparan, tren at daungan. Ang bawat kontratang walang bukol. Ang kaligtasan at kapayapaan mula lungsod hanggang layon. Ang pagbalik ng piring sa sistemang pangkaturungan. Ang bawat classroom, upuan at aklat na napasakamay ng kabataan. Ang bawat Pilipinong nahahandugan ng bagong kinabukasan, ang lahat ng ito naabot natin sa loob lamang ng 2 taon. Nililid ko po, posible ang dating imposible. Humaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko sona ito. Kayo ang gumawa nito. Sona ito ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po.